Yon mga ka-best friend, at welcome back na naman dito sa ating channel. Panibagong vlog, panibagong araw na naman para sa ating YouTube channel at para sa inyo guys, no? So sa video ito, nandito tayo na naman sa ating Rosy Chariot, no? May bagong i-install naman tayo dito sa ating Chariot 175 para maging safety o para din sa ating safetyness ito, no? So ang ating vlog for today guys ay bumili tayo ng tinatawag na reverse sensor. Actually pang 4 wheels ito, pero pwede ito sa pwede rin ito sa mga ganito chariot na blind spot yung likod, wala tayong rear mirror, wala tayong dashcam, no? Ito yung pwede sa ating chariot at isa sa napaka safety na install natin dito para din sa ating atras abante, no? Kasi wala tayong kasiguruduhan anumang oras pwede tayong makaatras ng motor, makaatras ng sasakyan dahil blind spot yung ating likuran pag meron tayong luna tulad nito. So ito guys ay shareable purposes only lang naman, no? Kung gusto nyo pwede, so kung ayaw nyo pwede rin. So ito guys, nabibili ito sa Lazada or Shopee. Yan, ito yung tinatawag na reverse gear, no? Ito yung kanyang computer. Ito yung kanyang box, control box. Yan. Sa kanyang control box guys, ito, papakita ko lang sa inyo. Doon tayo sa may semento. Yan, ito yung ating reverse gear sensor. Reverse gear. Reverse sensor. Ayan, sorry. Ang reverse sensor guys, meron siyang box computer. Yan, ito yung control niya sa pag-reverse. Ito naman yung warning. Yan, ito yung tumutunog pagka malapit na tayong bumangga, no? So nakaganyan siya. Actually nakadikit yan sa dashboard ng ating sasakyan. Yan, napakita ko sa inyo. Unang-una, hanapin natin yung input ng kanyang 12 volts. Ito yung input ng 12 volts niya. Yan, ito naka-indicate naman dito guys yung power, then monitor. So yung monitor niya, ito yung salpakan, naka-connect yan dito, pumunta dito sa kanyang monitor. Yan. So dito siya naka-connect. So pagka magre-reverse tayo, tumutunog po ito. Left and right. Yan. Tumutunog po yan kung gaano kalayo yung distance yan itong ating sensor dyan sa likod. Yan. Nag-warning po siya. Ito po yung umiingay. So napaka-safetyness nito guys, napaka-safety dahil meron tayong active sensor sa likod. Ito yung box niya. Then ito yung 12 volts from battery. Ito yung kukonect natin doon sa ating battery or i-connect natin doon sa ating power supply. Yan. And then ito naman may kasama siyang sensor. Yan. Ito na yung pinaka-sensor niya. Bali yung sensor nito guys ay 4. Yan. 4. Pwede rin natin ito ilagay puro likod, gilid, no, para safety. Yan. Yung iba nga sa harap nila nilalagay. Bali ano to, 4 pieces yung kanyang kasamang sensor. Yan siya. Ito yun siya guys. Ito yung nagdi-detect sa likod ng mga object or kung anong mga bagay-bagay sa likod natin na nakaharang. Yan, pagka mag-aatras tayo. So napaka-safety nito guys, lalo na pag-4 yung nilagay natin doon ay napaka-safety, no? Now, and saan natin i-connect? Itong bawat plug niya guys, yan. Yung bawat plug na yan, dito po natin i-connect sa 4 na to. Yan. So 4 din yung lagayan niya dito. Magpili lang tayo kahit saan naman dyan guys, ay pwede natin salpakan. Or meron siya talagang number o ABC. Ayan, magkakasunod na, may number na siya na ABCD hanggang D. Yan. Ayan o, ABCD. So yan po yung pagsasalpakan natin ng bawat sensor na ito. And then may kasama siyang tinatawag na pangbutas. Ito yung pangbutas ng kanyang ating cover. So barina ito. Bala ng barina. Yan guys, tingnan nyo. Yan, ito yun siya. So, hindi ko natatanggalin kasi baka mawasak. Yan yung kasama niya, also ang pangalan. Yan yung gagamitin natin para pangbutas ng ating cover. Meron din itong stickers na kasama. Ito yung kanyang paste o pandikit niya doon. So yun guys, balik na natin ang ating sensor. Bali 4 sensor, tandaan nyo 4 sensor, pwede likod, pwede gilid. Kaso lang pagka puro gilid guys ay medyo maingay yung ating sasakyan kasi maraming object ang gilid natin.
So pwede silang makadetect ng kung ano-anong mga object doon. So yan guys, ito yung ating CDR King CDR King reverse monitor o reverse sensor. Yan. So napakahalaga yan, lalo na sa ating may mga chariot, dahil tayo ay naka blind spot yung ating likod. So minsan kung may mo cover tayo, wala tayong reverse mirror o yung tinatawag na rear mirror, yun pala. So napakadelikado. So ito naman guys, yung ating dito natin siya ilalagay dito sa gilid. Pwede rin natin siya lagyan ng epoxy para hindi na tayo magbutas dito sa gilid, dito or dito sa gilid, lagyan natin ng epoxy. Pati rin dito guys, no, para hindi siya matanggal. Or malayo pa lang detect niya na yung mga bagay-bagay na mga nakaharang dyan sa ating likuran. So dito sa gilid pwede rin, kasi lang medyo maingay pag ang gilid kasi maraming mga dumadaan. So advice ko lang guys, sa likod lang talaga, dalawang sensor. Pwede rin dito harap. So actually likod lang talaga yung nilalagyan ng sensor. So ayan guys, ito yung ating update sa ating Rusi Chariot. Lalagyan pa natin ng sealant dito kasi nagkaroon na naman ng leak yung ating mga gilid ng windshield natin. Ito nagkakaroon dito ng alam niyo pa kung saan guys pumapasok kung kayo may mga ganitong pangyayari. Yung tubig dito guys, dito po yan dumadaan. Yan, dito po dumadaan sa gilid ng ating windshield frame. Yan, dito. Kita nyo may rubber yun dito guys. Dito po yan lumulusot yung tubig. Yan, papunta dito and then lulusot dun sa ating inner rubber dun sa loob nya. Katulad nito. So actually nalagyan ko na to galing, kaso lang tinuklap po kasi yung dito nakalagay na tinted, kaya natanggal na naman siya. So lalagyan ko ulit dito hanggang dun sa taas guys. So yan yung mga dahilan kung bakit kinakalawang yung ating frame, dahil po sa dahil po dito sa ating mahinang fittings ng kanyang rubber. So mahina talaga yung pagka-fittings nila nito, kasi kung magandang pagka-fittings ay hindi po talaga yan tatagas. Pero ito mahina hindi kailangan pa talaga natin siya lagyan ng sealant o yung pwede rin guys yung black na sealant. Yun po yung nilalagay ko dito para hindi siya pangit tingnan. So black na sealant ilagay nyo, no? So yan yung update natin. So pangalawang lagay na natin ng sealant dito guys. So next natin, sabay natin dito guys, pag maglagay tayo ng sealant doon, sabay natin yung dito sa gilid. Yan, kasi tayo guys, meron tayong mga gamit na nilalagay dito sa importante sa loob para hindi mabasa. Eto, ang gagawin natin, lalagyan natin ng sealant dito, yung black sealant punta dun. Yan, para hindi mabasa yung ating mga gamit, kasi yan yung yan yung nilulusutan ng tubig kung bakit nababasa yung ating flooring dun sa loob. So dito dumadaan yung tubig. Yan, pumapasok dun sa ating flooring, pati yung dito sa gilid guys. Yan dito, ito wala namang problema kasi meron siyang cover na nakalagay. Yung dito lang talaga, itong gilid, yan papunta doon, and then yung dito. Yan, kasi yung yung ambi ng ulan dyan pagka travel natin, pumapasok din dito. So napasok din sa flooring, basa yung ating flooring, basa yung ating gamit doon. So in our idea lang, experience, talagang kahit konting ulan lang ay basa po yung ating dito sa flooring natin. So yun lang guys, no? Yun yung mga pwede nating may share sa inyo. So lalagyan ko ng sealant itong gilid ng ating chariot. Yan, para hindi mabasa yung ating mga dala sa loob at yung ating flooring. Yan yung mga yan yung mga idea natin na naisip para hindi maging hadlang sa ating biyahe. So meron tayong sticker guys, tandaan nyo, may sticker na tayo sa kapwa natin may Rusi Chariot. Pwede po kayong humingi sa akin dito sa Tuguegarao City. Yan, parahin nyo lang kung mapansin nyo ako guys. Ito yung sticker natin. Yan, shout out kay Dato Tribo, si Tuguegarao Ronda, Anoy TV, Riders, and yung
Atariaho, Ates Village, no? So ayun mga ka-best friend, at mamaya asikasuhin na natin yung ating reverse sensor. Yan. So mura lang naman sa Lazada ito, nasa 1.6 lang ang set, no? So ibang brand kasi yung nabili ko, medyo luma na siya na brand, pull out na ito. Kumbaga phase out na siya na brand. Pero may mga may mga brand pa tayo na mabibili na same dito, at yung ibang brand din na maganda. So medyo class A lang ito, pero okay naman siya. May mga original talaga guys na magandang klase, yun ang maganda bilhin ang reverse sensor. So gagamitin na natin ito sa sunod. Install natin siya. Ayan. Dito ako nagagandaan sa kanyang kanyang monitor. Ito yung monitor niya. Ang cute monitor. So gagamitin natin sa sunod na vlog natin. I-install natin siya. So lagay lang natin siya sa power supply. Tsaka dito. And then salpak lang natin yung mga sensor niya. Sa tingin ko aabot naman itong wire ng kanyang sensor. Actually mahaba siya So tingnan nga natin kung ano kahaba. Ayun, mahaba siya guys. Pwede natin siya iabot doon hanggang likod. Itong kanyang sensor. Ilang meters kaya ito. So ito mga ka-best friend, reverse sensor. Sana okay at maganda yung kanyang benepisyo sa ating chariot. So yun mga ka-best friend, uwi na tayo ng Tuguegarao City. Nandito tayo sa bypass road. Yan, hindi pa kasi natapos tong bypass road, kaya isa ito sa mga maganda tambayan dito. Yan, ito po yung bypass road. So next vlog natin kakabit natin yung ating reverse sensor. Daming nga dito nagtatambay paghapon kasi yung sunset maganda. Yan. So ayun naman yung Sulana. Dito yung Bunton Bridge. Dito yung Bunton Bridge. Ayun. Andito yung steel bridge papuntang bayan ng Sulana. So may ginagawa ring concrete bridge dyan. Yan. Ito naman mga kamaisa na yan dyan sa gilid. Then andyan din yung Cagayan River guys. Pag umiikot siya ng pagkadon pababa ng downstream, yung Cagayan River. So yun, thank you for watching mga ka-best friend, no? So nandito tayo sa bypass road. Ito yung maganda tambayan dito sa maganda tambayan dito guys. So hindi pa tapos yung bypass road. Matagal-tagal pa to. Yun, thank you for watching mga ka-best friend. Babiyahin na tayo pauwi. So yun mga ka-best friend, pauwi na tayo guys. So tapos na yung ating vlog para sa ating reverse sensor. Yan. So yun yung plano natin ngayon. Lalim Yun, pauwi na tayo ng city. Sa mga subscriber natin guys, thank you so much para natili ninyo dyan. So marami pa tayong gagawin dito sa ating Rosy Chariot, yung lalo na yung pag-upgrade natin. So mag-upload tayo next vlog natin yung pagkabit natin ng ating sensor, kasi importante yung pagkabit natin ng sensor guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman pasubscribe na ng ating channel guys. I-click nyo lang guys yung subscribe button. Yan.
medyo matraffic. Kasi yung doon sa may Steel Bridge yung pinaka alternate road. Imbis na dadaan pa sila ng Bonton Bridge, eh dito na yung iba dumadaan sa Steel Bridge. Kaya itong area na to, minsan traffic na to. Kasi dito na nabubuhos yung mga sasakyan na nagagaling Solana, hindi na napunta ng Tarik, napunta ng Capitolio. Yan, dito na sila dumadaan, mas malapit. Matadaanan din natin yung SMC dito kay Garaw, yung pinakagilid niya. Kasi nandun yung kanyang harapan sa daanan sa diversion.
Kakaiba talaga basta meron tayong alarm. So pag liliko tayo sa kanan, yan, kaliwa, ay meron tayong tinatawag na pang agaw pansin. Ito yung tumutunog sa aking chariot kapag lumiliko tayo. So napakagandang tulong yan guys. So naalarma yung mga kasalubong natin na mayroong sasakyan, no? Na tayo ay liliko. Nakalak pala dito.